Nagbabala ang ilang espesyalista sa mata laban sa paggamit ng laser pointer na madalas ginagawang laruan ng mga bata. Maaari raw itong magdulot ng pagkabulag. Nakatutok si Cara David. Karaniwang ginagamit ang laser pointer para sa mga lecture at presentation sa mga opisina. Pero ngayon, patok na rin ito sa mga bangketa ng Divisoria, madalas bilang laruan ng kabataan dahil sa iba't ibang disenyong nililikha ng matingkad na ilaw. Ang tawag dito ay green laser pointer. Di ba dati yung laser pointer parang isang tuldok lang siya na red? Pero ngayon, nag-innovate na sila. Pwede ng iba-ibang designs yung ilagay dun sa ulo. Tapos, kapag pinindot mo, may iba siyang designs. So, magkano po yung ganitong klaseng laser pointer? Pag retail po, 1,200. Oo, 1,200. Hindi ba to delikado sa mga bata? Delikado po siya kasi pag tinapat niyo po kasi sa mata ng bata yan, may tendency po na mabulag siya. Gaano man nakakaaliw ang laser pointers ayon sa isang ophthalmologist, delikado ito sa mata, lalo na ng mga bata. Malakas na uri ng ilaw ang nilalabas ng laser at sa mga operasyon sa ospital, kaya nitong makasunog ng tissues. Kamakailan isang bata sa Europa ang nagkaroon ng marka ng pagkasunog sa gitna ng kanyang mata matapos titigan ang isang laser pointer. Yung laser, pag pumapasok dyan sa loob ng mata, ang tama niyan dito sa retina. So isipin nyo yung retina parang film ng mata natin. So manipis lang yun? Manipis lang siya. Okay? So any damage there can be permanent. Nagkakaroon ng scar. May iba't ibang wattage ang laser pointer. Habang tumataas ang milliwatts nito, lalong nagiging delikado. 3 to 5 milliwatts lang ang itinuturing na safe ng FDA sa Amerika. Ilan ba ang wattage nito? 50 po. Ang maliliit na laser pointer naman aabot ng 10 milliwatts kaya di pa rin maituturing na ligtas. If they get a laser pointer, tas talagang titigan nila ng for 10 seconds matagal, pwedeng mag-cause ng damage. And yun nga, kasi nakakasunog yung, in simplest term, nakakasunog yung laser. It's not a toy. So hindi dapat tinititigan ng matagal, lalo na sa mga bata. Yung mga sa tanggapan ng DTI babagsak ang pangangasiwa sa laser pointers, pero ayon sa DTI, wala pang kaukulang batas na pwedeng i-apply sa wattage ng laser pointers. Pangako nila magpapakuha ng sample sa mga tindahan sa bangketa para maipasuri. Cara David, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nakuna ng video aktual na pagtugis sa mga pulis sa isa umanong robbery hold-up gang sa Pasay. 2 suspect ang napatay sa barilan. Si Jiggy Manicad, naka-Alerto 24 exclusive. Ito ang kuha ng security camera ng isang bahay sa kanto ng Dominga at Santa Barbara Street sa Pasay. Isang pangkaraniwang araw ang makikitang na-record ng kamera. Normal ang takbo ng buhay. Maya-maya pa, nagkatakbuhan na. Sa puntong ito kasi, dumating ang mga pulis na sakay ng isang tricycle na siya namang humahabol sa isang miyembro umano ng robbery hold-up gang. Makikita ang pagtutok ng pulis na ito sa kanyang Armalite sa direksyon ng suspect. Pinali sa mga nakaparadang tricycle sa gilid ng daan. 2 pulis pang dumating, armado raw kasi ang suspect ng kalibre 38 baril. Kuhang-kuha rin ng isang di nagpakilalang residente ang mga pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Naganap ito pasado alas 11 ng umaga kanina. Nanggaling ang 2 suspect sa Makati at sa Pasay naman nagtapos ang habulan. Merong isang abandoned vehicle, van, na kulay puti, na may plate number na XHB 870. Ang sabi nila, kagabi pa raw nandun yun, kaya pinabe-verify nila. Nag-dispatch tayo ng tao natin doon. Hinala ng mga pulis, karnap ang van na ito. At ang isa sa 2 suspect na napatay, nakilalang si Alan Edward Ferrer, ang sinasabing may dala ng van. Siya ang nakunan ng security camera. Aminado ang asawa nitong si Rosalie na minsan nang nasangkot sa robbery at nakulong pa ang kanyang asawa. Dati po kasi yung asawa ko, naano na nila sa robbery ni Kapitan at Bingkola. Eh ngayon po, parang inaano nila, nagaling na naman dun yun, yung ban na yun. Jiggy Manicad, naka-Alerto 24. Chika Minute! Balik Pinas.
Pilipinas na sina Claudine Barreto at Ann Curtis mula sa Amerika kung saan kinunan ang ilang eksena sa kanilang pelikula. Pero aside from work, nagkaroon din ng chance na mag-bonding ang dalawang aktres sa States. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Sabay na bumalik ng bansa kaninang umaga sina Claudine Barreto at Ann Curtis galing Los Angeles sa Amerika para sa shooting ng pelikulang In Your Eyes kasama si Richard Gutierrez. Masayang nagkwento sina Ann at Claudine sa ilang araw nilang pagsasama. Bukod sa shooting, nagkaroon din daw sila ng pagkakataong manood ng NBA sa Staples Center. Sobra raw silang naging close sa isa't isa. Basta nagbabonding kami after work. Punta kami sa kwarto ni Richard, ginugulo namin siya. Inusisa rin namin ang dalawa kung nakita nila ang rumored girlfriend ni Richard na si Jewel Mish na napabalitang naroon din daw sa LA. Wala, hindi ko siya nakita. Ayun ba yun, ano? Oo. Hindi namin sila na-meet. Oo. Tanungin niyo na lang si Chard. Si Ann naman hindi rin nakaiwas sa tukso ng press kung bumalik ba ang kanyang feelings para kay Richard na kanyang ex-boyfriend. When you work with an ex-boyfriend na dati mong, there's still the chemistry. Pero that doesn't mean you'll cross the line. It just works for on-screen, alam mo yun, pag-cut. 3 shooting days na lang daw ang natitira para matapos nila ang pelikula na ipapalabas na sa July. Ito raw ay dream project para kina Claudine, Richard at Ann. At the end of the day, sobrang happy kami kasi binigay talaga namin yung best namin sa movie na to. They were super, super professional. Talagang wala akong mairereklamo. I have nothing but praises for both of them. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. More showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Stay tuned. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Kwento ng katapatan, mga kapuso, kahit may matinding pangangailangan. Isinuone na isang empleyado sa Iloilo ang napulot niyang wallet. Ang laman nito, 27,000 pesos. Ayon kay Ruby Guanzon, nakita niya ang wallet sa pinagtatrabahuhan niyang hardware store. Ipinaalam niya ito sa kanilang gwardiya at magkatulong nilang tinunton ang may-ari. Inalok daw sila ng pamuya pero hindi nila ito tinanggap. May Down syndrome ang anak ni Ruby. Kahit mahal daw ang matrikula sa eskwelahan para sa special children, hindi niya pinag-interesahan ang perang kanyang napulot. At heto pa ang isa pang kwento ng katapatan. Isang tagawalis naman ng kalye sa Santiago Isabela po ito ang nagsoli ng napulot na 43,000 piso. Natagpuan ni Jocelyn Salas ang pera na nakasilid sa envelope na naiwan sa sinasakyan ng tricycle. Pinilit niyang hanapin ang may-ari hanggang sa makita niya itong umiiyak sa tapat ng isang bangko. Sa sobrang galak na may-ari, inilibre siya nito ng merienda. Kahit na stroke ang magulang at may anak na hindi pa nai-enroll, hindi raw naisip ni Jocelyn na angkinin ng pera. Dahil sa kanyang katapatan, nakatakdang parangalan si Jocelyn ng pamahalaang lungsod. Pag hindi po talaga sa kanila yung pera o anuman yung bagay na pulot, dapat po isoli nila para panghabang buhay nilang masaya yun. Look alike ni President-elect Noynoy Aquino. Ano kaya ang mensahe sa bagong Pangulo? Nawawalang magkapatid at kanilang mga magulang pinagtagpo ng 2 istasyon ng radyo. At sino ba itong chikiting na bagong aabangan sa telebisyon? Sus, ka-cute. Dito lang sa 24 Oras.